Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam po nyo, sa araw na ito, gusto ko lang po sa inyo mag-share. Yung mga special kong karanasan together with Sister Des Caredo, Sister Lourdes Caredo. Alam po nyo, noong una kami magkita ni Sister Des, doon yung sa misa ng parang national retreat ng lahat ng empleyado ng Premier Insurance. Doon ko unang siyang nakita kami nagmimisa na dahil nga hindi pwede si Father Polinar, so ako yung nagmisa in behalf of Father Polinar para doon sa gathering ngayon ng national gathering ng lahat ng empleyado ng Premier Insurance. Pagkatapos namin magmisa, kwentuhan kami ni Sister Des. Alam po ninyo, ganito yung tanong ko sa kanya, Sister Des, saan po ba nanggaling itong negosyong ninyo, itong insurance? Pamana ba ito ng iyong mga magulang sa inyo? Sabi niya, hindi Father, mahirap lang kami taga-Bohol kaya ako Father, wala naman kaming negosyo doon. Saan nanggaling ito, Sister Des? Paano nangyaring meron ng kayong ganito kalaking business? Sabi niya, Father, maniniwala ka kaya kung sasabihin ko sa iyo na ito'y galing sa 50 peso tithes? Alam po ninyo, sobra akong namanghaton sa sinabi niya, 50 peso tithes? Ngayon, malaking negosyo, malaking insurance company. Sabi ko, ha? Paano nangyari yun? So, kinuwento niya sa akin. Alam niyo naman yung kwento ng Premier, no? Nang panahon yun ay Sister Des nga talagang nagkaroon siya ng problema. Pero dahil nga sa kanyang kaibigan ay dinala siya sa Panginoon. Dahil doon ay gusto na niyang sundin si Lord to the detail. Kaya nang baptize siya sa Holy Spirit, nag-iba yung pananaw niya. Sabi niya paano ko kaya umpisahan yung aking buhay ngayon? Ang alam lang niya ay siya yung yung insurance lang yung alam niya. So she started being sabihin natin, agent ng isang insurance company. Dati siyang executive officer ng isang malaking insurance company. Ngayon, dahil nga doon sa nangyari sa buhay niya, nagsimula siya as nothing. Pero this time, kasama na niya si Lord. So, sabi niya, ng panahon yun ay talagang gustong-gusto na niya magdasal. Nagbago talaga siya kasi nga nabaptize siya sa Holy Spirit noon Tapos, sabi niya, Lord, paano kung umpisahan yung buhay ko? Pero sabi niya, susundin na kita, Lord. Ganun. At sabi niya, wala naman akong ibang alam na trabaho. Insurance lang naman. So, she started as yung insurance agent. Agent na lang siya. Agent. Tapos, pero bago siya nag-start, nagbasa daw siya ng Biblia Tapos sinabasa niya Malakay 3:10. Yung nakalagay doon ay, give the whole tithe into my storehouse, that there may be food in my house. Try me, and this is the Lord of hosts. Will I not open for you the floodgates of heaven and pour down blessing upon you without measure? Sabi niya, alam mo kung Sister Des nagkukwento sa'yo, halos naiintindihan niya deeply yung mga salitang na ginagamit doon sa Biblia. Imagine mo, Father, sabi niya, will I not open for you the floodgates of heaven? Floodgates yung Father, floodgates of heaven. And pour down upon you. Hindi lang, Father, ulan hindi lang ulan. Pour down, ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Biro mo, ano na kaya yung masaganang pagpapalang galing sa Panginoon? Kung siya ay Diyos, walang hangganang pagpapala yun. Pero kasi, Father, mayroon doon, try me, and this is the Lord. Try me in this. Kaya sinubukan ko, Father. So, nagsimula siya maging insurance agent. Tapos, galing doon sa pagiging insurance agent niya, sabi niya, totoo pala, Father. Unang labas niya, nakikitelepono lang daw siya sa telepono ng kanyang kaibigan
nakakumpleto siya ng deal. So, ang kanyang commission ay 50 pesos. At 500 pesos, binigyan niya kay Lord ang 50 pesos. Inoffer niya daw sa misa. Sabi niya, sandali lang. Aba, sunod, nakaklose na naman siya. At nakaklose siya ng 5,000 yung kanyang commission. Binigyan niya kay Lord 500. Aba, sandali lang. Nakaklose siya. Ang kanyang commission ay 50,000. 50,000 kaya binigyan niya kay Lord ang 5,000. Sabi niya, alam mo, Father, talagang buhos ngayon pagpapala. Pagkatapos doon, ay nakaklose siya ng isang nagpa-insure na Chinese at ang kanyang commission ay 100,000. 100,000, 10,000 na kay Lord. Ano? Sabi niya, ang laki daw, ang laki. Sabi niya, Father, nangupit ako. 5,000 lang binigay ko kay Lord. Pero nang umuwi na siya at magdasal, habang siya nagdadasal sa amin, Lord, maraming salamat po. Inopen niya daw yung Bible. Nabasa niya, malakay 3:10. Nakalagay doon, there a man rob God, yet you are robbing me. How do we rob you, Lord? In tithes and in offering. Siya yung tinamaan kasi 5,000 binigyan niya kay Lord. Dapat 10,000 yung kay Lord. Nangupit siya. Tapos sinabi pa doon that's why you are cursed. You're under cursed. Ay, kinabahan siya kasi alam niya totoo yung salita ng Diyos. Biro mo, isusumpa ka ng Diyos. Alam po niyo mga kapatid, binalik niya kay Lord, humingi siya ng sorry. Lord, sorry po Lord. Ibibalik ko na sa iyo. Yung maalaala ko lang mga kwentuhan namin si Sister Des. Sabi niya, alam mo Father, parang sinabi ni Lord sa akin, Sister Des, di ba? Sa 100,000, 90,000 yung para sa iyo. 10,000 lang yung para sa akin. Kukupitan mo pa. So binigay niya, binalik niya yung kinumpleto niya kay Lord. Alam po ninyo, doon nga nagsimulang na-detach si Sister Des sa mga material things. Mas ginugusto niyang mas malaki yung tithing na ibinibigay niya kay Lord. Hindi niya halos namamalayan. Sa halip na siya mag-isa lang sa business niya yun, nabuo na niya yung kumpanya, yung may Chris Insurance. Tapos yung may Chris Insurance, lumaki at naging Children of Light nga. Naging community siya. So, ganun nga ang si Sister Des, no? Ganun yung relasyon niya kay Lord. At hindi lang yan, habang lumalalim yung pagkakilala ko kay Sister Des, talagang pag siya'y nanindigan kay Lord, all out, as in, all out. Willing siya ibigay lahat para kay Lord. Willing siyang kahit mapahiya sa kahit alanganin. Kaya nga minsan, magkakilala na kami ni Sister Des. Tinutulungan niya nga pating ang seminary. So, tinulungan din ng foundation ng Children of Light ang pagpapaaral ng mga seminarista. No? So, laking tulong kaya noon sa amin. So, all out kung si Sister Des ang magbigay ng kanya sarili kay Lord. No? So, minsan, nagkanta kami ng yung priest conference. Sabi ko kay Sister Des, Sister, uuwi muna ako. Sabi niya, bakit ka nagmamadali, Father? Mayroon pala mag-umpisa yung priest conference. Sabi niya, ano yung priest conference? Sabi namin, binibigyan namin ng LSS yung mga pari. Ha? Ganun ba? Pwede ba akong sumama, Father? Oh, pwede. So, sumama si Sister Des doon sa, sa priest conference na yun. Alam po niyo yung nangyari doon is that, nakita niya, daming kulang kasi nga wala kaming music ministry, wala kaming Pero andun si Sister Des, sumali siya, umattend. Tuwang-tuwa siya sa resulta ng priest conference na yon. Ng priest conference. Alam po niyo, sabi niya, Father, gawin natin ulit next week, 2 weeks, after 2 weeks. Sabi ko, Sister Des, hindi po ganun kadali gawin yon kasi yung fundraising lang ay ang hirap gawin para maging libre lahat yung mga pamasahe ng mga paring pupunta dito. So, dami niyang mga sabi niya, Father, akong bahala, akong mag-invite ng mga pare, akong bahala sa gastusin, akong bahala lahat, akong bahala sa music ministry. Nakita niya pati mga kulang doon, at siya nga gumawa noon. Alam po ninyo, 2 weeks time na ang aming ginagawa sa paghanda ay 1 year. Siya 2 weeks time lang. Talagang na-invite yan, daming mga pare.
So sabi niya lang yan sa amin ni Father Paul, basta libre lang kayo, kayong magbigay ng topic. So in short, doon na kami. At talagang action man talaga. Action woman itong Sister Des. No? Basta kay Lord, all out. Tak, tak, tak. In short, kompleto. Ang dami naming nagawang priest conference noon with Sister Des. At ang daming mga pari ang na-open ang mind nila sa charismatic renewal. So, ganun si Sister Des. Pero parang hindi siya makontento. Parang gusto niyang all out talaga, as in all out. Gusto niya magkaroon ng media ministry, ng television ministry. So, in-involve niya ako doon sa Radio Veritas. Tapos, so ako naman dahil nga medyo busy talaga, sa yung Radio Veritas, okay pa ako nung una. Pero nang bandang huli, hindi ko na kaya siya. Sabi niya, Father, mag-open pa kaya tayo ng television, TV ministry para kay Lord. So sabi ko, okay, magandang ano yan. Magandang adikain yan. All out. Yeah, all out. Pero Father, sino yung magiging anchor? Sabi ko sa kanya, alam mo, Sister Des, ikaw yung tinatawag ni Lord dyan. So ikaw yung magiging anchor. Sabi niya, Father, makaihi. Wala akong... Ito nga expression ni Sister Des. Ano? Yun, knowing that the Lord calls her, kahit hindi niya kaya, Father, hindi ako magaling sa English, hindi ako magaling sa Tagalog. Paano yan ngayon? Sabi ko, Sister Des, yung yes mo lang kay Lord, tama na yun. Alam po ninyo, ginawa niya yun kahit hindi niya alam. Maihi. Basta kay Lord, okay lang yan. Mapahiya, okay lang yan. Alam po niyo, lalo akong humanga kay Sister Des. Sabi ko, ito yung tunay. Patay kung patay para kay Lord. Kaya nga, napalapit talaga ako ng gusto kay Sister Des. Kasi, personally, ang sarap katrabaho pag ang yung mga tao ay talagang all out kay Lord. Alam mo si Lord talaga yung pinaglilingkuran at handang ibigay lahat kay Lord. So in short, sa nangyari ngayong television ministry, nung una, siyempre, kakapa si Sister Des. Pero alam po ninyo, naging magaling po siya doon. Dahil nga hindi siya, Bisaya no? So, hindi perfect yung kanyang pananagalog. Sabi niya, English ko hindi din perfect. Pero naging component yun para marami yung makinig sa kanya, manood sa kanya. Kasi nga, nagiging, mayroong dating na humor yung kanyang style ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, yun ang isang katanging gustong-gusto ko siya sa Des, yung faith niya. Talagang all out, matibay, kahit anong gawin mo hindi nayayanig. Kaya niya ipaglaban si Lord, all out, I tell you. So, ito yung karanasang hindi ko makalimutan sa kanya. Yung willingness niya to give everything. Everything, willing siya ibigay lahat sa Panginoon. Yung ganong hindi lang alam ni Sister Des, yung ganong klaseng pananampalataya was an inspiration to me, a priest. Ako yung nai-inspire sa kanya. At saka hindi siya nanghihinayang basta kay Lord. All out yun. All out. He allows himself to be the Lord's instrument so that yung mga prayers ay na-answer. So ito pa yung isa kong karanasan na isi-share ko sa inyo. Alam ko niyo, minsan, galing ako sa Maynila. Doon ako nakasan sa Antipolo. May dala akong 3,000, sabi ko, Lord. Wow, mayroon akong 3,000, Lord. Budget ko na ito para sa aking seminarista for 1 week. Habang ko ipauwi ng Antipolo, yung sasakyan kong Nova, yung American car, lumang-luma na. Dami ng mga butas-butas noon, may sira-sira na. Na-trouble. Malapit na ako sa bahay namin, Na-trouble, butit sarap lang ng talyer. So in short, dinala ko sa talyer. Nangantun ako sa talyer. Nang maayos na, siningil ako. 3,000. Yung dala-dala kong para budget sa aking seminarista. Minayad ko lahat, pero masama yung loob ko, sabi ko, Lord. Alam mo, Lord, masama talagang loob ko, Lord. Budget ko na sana yun para sa aking seminarista. Pangbayad ko lang pala sa aking sasakyan. Masama talagang loob ko, Lord. At nagdasal ako, sabi ko, Lord, sana mayroon akong sasakyan. Kahit hindi lang brand new, Lord. Basta hindi lang natatalyer. So, yun lang dasal ko. Ganun kasimple. Start from zero ulit.
Balik ako in-invite ako ni Sister Des, nagmisa ako doon sa main office doon sa, ano ba yan? Divisoria ba yan? Yun, doon banda. Tapos, ay, pagkatapos ng misa, sabi niya, Father, pwede bang sumakay sa sasakyan mo? Sabi ko, Sister Des, yung sasakyan ko nga Nova Nova na sira-sirain Sister Des, huwag na lang dyan sa aking sasakyan. Ang dami naman dyan magaganda mong sasakyan, doon ka na lang. Sabi niya, sige na Father, kasi dadaan ka naman doon sa May Chris Sabi ko, sige na nga. So, kasama niya ang kanyang sekretary. In short, sumakay sila doon sa sasakyan ko, doon sila sa likod. Sabi ko, Sister Des, doon kami sa basement ng building galing. Kahit ganito lang itong aking sasakyan, malakas ang aircon ito. Tinudo ko yung aircon. Kaya nagyayabang pa ako. Paglabas namin sa bungad mismo ng basement parking, ang init-init. Sabi ko, buti na lang tinudo kong aircon. Nang biglang umulan, buhos, as in buhos. Yung aking sasakyan, butas-butas na yung roofing nun De, syempre, sa sobrang lakas ng ulan, tulo doon sa loob ng sasakyan. Sabi ko, nako, Sister Des, magbasa po kayo ng sekretary mo dyan. Diyan po sa likod, Sister Des, mayroon mong payong dyan. Alam po ninyo, nagpayong sila sa loob ng sasakyan ko. Sasakyan kaya lang yung Nova, American car yan, malaki. So, nakapayong sila doon. Alam po ninyo, parang gusto ko matunaw sa hiya. Sabi ko, nakakahiya naman. Pero Sister Des, wala lang sa kanya. So, in short, nakarating na kami sa kanila, sa May Chris office, Sabi sa akin ni Sister Des, Father, gusto mo bang ipaayos yung sasakyan mo? Sabi ko, sana. Pero wala pa akong budget, Sister Des Sabi niya, alam mo, hindi ba insurance company kami? Kaya mayroon kami yung parang talyer na kung nagpa-insure sa amin at madidisgrasya, doon namin inayos sa talyer. Kaya nga lang, pinagdadasal namin yung naka-insure sa amin. Kaya walang ginagawa doon ng mga tao ngayon. Binabayaran namin sila. Wala naman silang ginagawa. Daliin mo doon yung sasakyan mo, pa-repair mo. Sabi ko, wow, praise God. Isa na lang kulang, Sister Des. Wala pa akong budget para pamili ng materialis. Sabi niya, dalhin mo lang yan doon. Si Lord nang bahala. In short, doon na ang aking sasakyan. Inaayos na. Libre. Pero mo, libre. Pagkatapos, siyempre, nagmi-minister ako, wala na akong sasakyan. Minsan, in-invite ulit ako magmisa doon sa central office ng Premier. Hindi ako sanay mag-commute doon banda. Na makita ko na yung building, naglakad na lang ako, itanghaling tapat, pinagpawisan ako. Nadaanan ako ni Sister Des, sabi niya, Father, anong ginagawa mo? Sabi ko, nag-i-exercise. Sakay ka na dito, sakay ka na. In short, sumakay na ako doon, sasakyan ni Sister Des. Nagmisa. Pagkatapos ng misa, sabi niya, Father, mayroon pang isang sasakyan doon sa bahay, hindi naman ginagamit namin yun. Kasi yung mga anak ko, may mga kanya-kanya na silang sasakyan. Baka gusto mong hiramin muna yon habang inaayos ko yung sasakyan mo. Sabi ko, wag na lang kaya, Sister Des, nakakahiya sa'yo. Alam po ninyo, sunod na mga araw, ay in-invite naman ulit ako maging speaker doon sa Premier Insurance. Pagkatapos ng talk ko doon, sabi niya, Father, yung sinabi ko sa yung sasakyan, andyan na sa labas, pinalinis ko na. Puno ng gasolina. At itong susi, binigay sa akin na susi. Sabi ko, Sister Des, nakakahiya naman sa'yo. Pero, di ba mas nakakahiya kung hindi ko tanggapin? So, in short, tinanggap ko yung susi. So, habang inaayos ang aking sasakyan, yung sasakyan iyon, yung Uju 296, yun ang aking service muna. Siyempre, iniingat-ingatan ko talaga, iniram ko lang yun So, nang matapos ng aking sasakyan, so, isinauli ko na sa kanya, Sister Des, sauli ko na po sa iyo itong sasakyang Uju 296. Sabi niya sa akin ganito, Father, ang aming mga managers, binibigyan namin ng sasakyan. Nagtatrabaho lang sila sa insurance. Hindi kaya, ayun nagtatrabaho kay Lord, ay dapat ding bibigyan namin ng sasakyan. Sabi ko, what? Ito, Father, sa'yo na yan. Ganun lang pagkasasabi. So, in short, binigay sa akin yung sasakyan na yun. Wow, sobra kong tuwa. Pero sabi ko, Lord, mali yata yung prayer ko. Dapat pala brand new yung hiningi ko sa'yo. Ganon si Sister Des without she knowing it. She allows herself to be
the Lord's instrument so that prayers may be answered. So kaya yung sasakyan kong yon, ngayon 25 years old na yan sa akin. Inaalagaan ko yan dahil sa sentimental value kay Sister Des, no? At ngayon yan, all out yan sa paglilingkod sa Panginoon, yung service kong yan. Oh, makita mo yan ngayon, naglilingkod pa yan. 25 years na yan, pero all out pa rin ang paglilingkod niyan sa Panginoon. So, ganon, Sister Des. Pag alam niyang para kay Lord, all out, bigay lahat. Bigay lahat. Sabi niya yung hindi ko makalimutan sa kanya, Father, sabi niya, pag ako'y, kasi hindi ba, Father, matay naman lahat ng tao, no? Pag ako'y mamatay, lahat ng ari-arian na para sa akin ay ibibigay ko yan para kay Lord. Ganun lang sinabi niya. 2 square meters lang naman kailangan ko, Father, eh. So, ang lahat ibibigay ko yan kay Lord. Kaya hanggang ngayon, wala na si Sister Des, pero patuloy siyang naglilingkod sa mga seminaristang kanyang tinulungan. Dami ng naging pari ngayon. Sa mga communities, sa akin mismo. Hindi niya alam, naglilingkod pa rin siya sa pamagitan ng mga taong tinulungan niya, sa pamagitan ng mga taong sinuportahan niya. So, tayong lahat ay naging kabahagi din noon, no? Mga kapatid, isang malaking karangalan na nakilala natin si Sister Des at isang napakalaking biyaya na si Sister Des ay naging kabahagi ng ating buhay. Kaya Sister Des, maraming salamat. Saan ka man naruroon ngayon, sana'y na-enjoy mo na yung reward ng iyong pagsisikap para kay Lord. Hindi na sayang yung buhay, yung oras, yung mga ibinigay mong lahat kay Lord. Patuloy itong maglilingkod sa Kanya at patuloy na dadami yung madadala natin sa Panginoon, Sister Des. Amen. Salamat, Sister Des. At sana'y dama mo ngayon ang kaligayahan, kapiling ang Panginoon. Amen.